Epifanio Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang hapon po sa inyong lahat ng minamahal kong mga kababayan. So, pasensya na po kayo kung ngayon lang po tayo nakapag-vlog dahil po sa kausap ko po ang mga opisyal o ilang mga opisyal po ng MNLF. So, dahil nga po sa tulad ng sinabi ko, ako po ay kinukuha bilang general ng nasabing grupo o nasabing samahan. So, sa aming po pag-uusap, mga minamahal kong mga kababayan, napag-usapan po namin, ito pong si Rolando Abdul Ulamit. Ito po yung in-interview po ng SMNI na kung saan tinatakot po yung ating gobyerno. Pinapalabas nila na ang MNLF ay makikipaglaban daw para daw kay Sara Duterte na isang halimaw na kung saan ang mga kasama niya ngayon ay puro mga bakulaw, na kung saan itong si Sara Duterte ay manang-mana sa kanyang tatay, na kung saan hindi lamang po mamamatay tao, magnanakaw talaga, no? So ito po yung napag-usapan namin at sa aming pag-uusap, marami po ako natuklasan kung sino po itong si Rolando Abdul Ulamit, no? At ano ang status nito? Ito po yung nagsalita na kung saan kala mo itunay, yung pala hindi. So, para po maintindihan natin mga minamahal kong mga kababayan, ito muna po yung unahin nating panoorin. Ito pong sinabi ng Tulonges na ito, no? So, ito't panoorin ho natin. It is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Suari na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya. Kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin, na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. So yun. Kung titignan niyo po itong taong ito, akala mo ay seryoso, akala mo ay totoo. Pero, nakausap ko po mismo yung isa sa pinakamataas na general ng MNLF. Ako, general ako, pero ito po yung isa sa pinakamataas na general na humahawak sa mga general ng MNLF. Tingnan nyo kung gaano karami agad. Sabi ko, pag ako, di ba, pinangako ko, pag ako naging general at humawak ng MNLF, hindi ko hahayaan ng MNLF ay maging kalaban ng gobyerno. Gusto ko, ang MNLF ay maging kasangga, maging kapanalig, maging kaisa sa magandang layunin ng Armed Forces of the Philippines, maging ng Philippine National Police. Masaya ako kasi bagamat ako ay naging kaanib dito, hindi ko pwedeng limutin, hindi ko pwedeng traidorin ang Armed Forces of the Philippines na minahal ko din at niyakap ko ng totoo. Ang maganda lang dito, kahit saan ako dito sa dalawang ito, welcome ako. Diba? So, gusto ko pong patunayan sa inyo at mismo ang general na rin namin, isa sa pinakamataas namin na general, ay nagpapatunay at nagsasabing ang MNLF kailanman po ay hindi po nagbabalak ng kung anumang masama laban po sa ating gobyerno. 99% po, maliban lang po dito kay Rolando Abdul Ulamit na tinanggalan ng ranggo ng MNLF. Dahil gusto pa rin magkapera ng Tulonges na ito. Ayun, nakipagkuntsabo. Kaya sa'yo, Rolando Abdul Ulamit, mahiya ka sa mukha mo. Huwag lang sana
magkukrus ang landas nating dalawa. At mismong mga tauhan ko, uutusan ko para talian ka at turuan ka ng leksyon. Huwag sana magtagpo ang landas natin. Sinisira mo, tinatanggalan mo ng rangal, wala kang respeto, ha? Sa mas nakakataas sa iyo. Ginamit mo pa si Miswari. Ha? Ginamit mo pa yung pangalan ng leader ng grupong ito para lamang sa sarili mong kapakanan. Masarap ba? Ilan ang kinita mo? Ilan ang binayad sa iyo? Ha? Ni Kibuloy. Alam ko kasi SMNA nagpalabas nito Kaya malamang ang nagbayad dito hindi lang si Sara. Involved dito si Kibuloy. Di ba? Para takutin, kita nyo naman, mismo ang general na po natin na nagsalita, tinatakot lang. Ha? Sa pamamagitan ng media, yung gobyerno. Diba? Tinanong din natin kung magpapagamit ba ang MNLF. Wala ni isa. Kaya nga binatikos ito si Rolando Abdul Ulamit ng mga general. Ngayon, nagtatago ito. Ayaw magpakita sa mga general ng MNLF dahil siguradong papatawan siya ng parusa. Ayun, nagtatago po doon sa Davao. Lahat na lang na magiging tao, nagiging alipores, nagiging aso ni Digongyo. Ayun, pag nakagawa ng kasalanan, magtatago sa Davao. Mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, sumagot ka sa akin, Rolando Abdul Ulamit. Ha? Sagutin mo yung sinasabi ng aming general. Ha? Napakawala mong modo dahil lang sa pera. Hindi ka na nadala. Kaya ka nga tinanggalan ng ranggo kahit hindi ka na binigyan kahit konting ranggo o karapatan sa MNLF. Dahil pineperahan mo o ginagamit mong pinagkakapirahan mo ang MNLF. Marami daw sa mga MNLF ang pinagkapirahan nito, yung mga papasok. Pinagkakapirahan niya. Ha? Kaya yung iba na discourage. Imbis na pumasok, hindi na. Dahil, talo pa yung papasok ka sa AFP. Diba? Talo pa. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, tingnan nyo yung barn. Kung sino man ang nakagawa ng malaking bagay para sa MNLF, ang ating mahal na Pangulo. Noong panahon ni Duterte, hindi po binigyan ng pondo, hindi binigyan ng pera ni Duterte yung Bansang Muro. Nung pag-upo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., siya lamang po ang bukod tanging Pangulo ang nakapagbigay ng kalayaan sa MNLF at MILF o sa Muro tawag nito tulad po na binanggit ng ating general, di ba? Siya po ang nagbigay ng pag-asa, respeto o nagbigay ng karapatan sa mga Muslim na pamunuan ng sarili nilang kultura, sarili nilang reliyon. Hindi po sinaklawan. Noong panahon ni Duterte, wala siyang ginawa, wala siyang binigay sa mga Muslim. Diba? Ngayon, binaliktad naman itong gagong ito ni Rolando Abdul Ulamit. Ha? Malaki daw utang na loob ng MNLF. Paano magiging malaking utang na loob ng MNLF? Bakit kung talagang malaki ang utang na loob ng mga MNLF kay Duterte? Bakit hindi binigay ni Duterte yung hinihingi? Matagal yun ang hinihingi na mapondohan yung reliyon ninyo. Mabigyan kayo ng sapat na pondo para pamunuan yung sarili ninyong reliyon, sarili ninyong batas. Di ba? Yung barn, bilyon-bilyon po ang binigay ng ating mahal na Pangulo para lamang po matupad yung matagal nang pinapangarap ng ating mga kapatid na Muslim. Tapos sasabihin nitong ni Rolando, malaki daw ang utang na loob nila sa mga Duterte. Siraulo ka pala Ay ito, basagin mo itong sinasabi ng general namin na kung hindi dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang pera sa barn. Sige nga, nagbigay ba si Duterte? Binigyan ba kayo ng kalayaan noon? Binigyan ba kayo ng sariling nyo? Wala.
Pati kayo, saklaw sa kapangyarihan ni Duterte noon na hindi pwedeng kumibo, hindi pwedeng magsalita, hindi pwedeng magreklamo. Dahil pag nagreklamo, Muslim ka man, Kristiyano ka man, ano ka man, pari ka man, pastor ka man, pwede kang patayin. Di ba? So yan, makikita nyo dito. Yan, sa screen. Binigyan na po ako ng form para sa mga gustong umanib sa akin. Yan po ang pinamimigay namin na form. Parang sa ano din, sa AAP. Ha? Alam mo, Rolando Abdul Olamit, sinayang mo. Isa ka pa namang Muslim. Ha? Isa ka pa namang Muslim. Pero binaboy mo yung katuruan ni Allah. Binaboy mo yung katuruan ng Islam. Ngayon, dahil pinagpalit mo, sabagay, matagal mo na pinagpalit eh. Kaya nga tawag sa iyo ng mga general, kupal. Hindi ka naghihiya, Abdul? Ha, Ulamit? Isa kang kupal? Tarantado ka. Sisiraan mo pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ha? Nabigyan ba ng pondo yung ano nyo noon? Yung grupo nyo noon, nabigyan ba ng pondo yung MNLF at saka MILF? Ilang bilyon na binigay ni Duterte? Ni piso nga, wala eh. Pero ito, malinaw na mula sa general, binigyan ng karapatan ng lahat ng Muslim, autonomous region ng Islam, ng bansang Muro, binigyan ng napakalaking halaga para lamang pamunuan yung sarili nilang bansa para magkaroon sila ng kalayaan. Noong panahon ni Duterte, hindi kayo mismong kayo hindi binigyan ng kalayaan at hindi binigyan ng pondo. Tapos babaliktarin mo? Mas malaki utang na loob ninyo sa mga Duterte? Paano nangyari yun? O baka sa sarili mo lang, mas malaki ang utang na loob mo. Dinadamay mo lang yung kabuuan ng MNLF. Malaki ang utang na loob mo, baka nabigyan ka ng milyon-milyon sa sarili mong bulsa. Diba? Alam niyo itong taong ito, nagtatago po ito ngayon dahil gusto siyang kausapin sana ng mga general. Pero ayun, ayaw lumabas ng Davao. Nang tatago kung saan nagpupunta. Pag alam niyang gusto siyang kausapin ng isa sa mga general, kung ano-anong nirarason. Dahil binabati ko siya ngayon eh. Balita ko nga, hindi na talaga to, automatic na to, tanggal na to. Kasi ginamit niya si Miswari, ginamit niya yung kabuuan ng MNLF. Kaya po ako nagkakaganito dahil siyempre bilang membro po ng MNLF, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang MNLF po ay hindi po panig sa mga taong magnanakaw. Hindi po panig sa mga taong traidor. Hindi po panig sa mga taong mahilig magbanta. Ang MNLF ay hindi po panig sa mga taong nagdadrama para lamang makalusot sa kanilang mga kasalanan. Ang MNLF po ay hindi po panig sa anumang uri ng mga kasinungalingan. Lalong-lalo na po ko bilang kaanib ng MNLF at isang general ng MNLF. Hindi ko hahayaan na dugisan ni numan o idamay ni numan ang MNLF para lamang sa sarili nilang kapakanan. Hindi ko po hahayaan yan. Diba? Kaya nga, doon sa mga bago nating kapatid sa MNLF, gamitin natin ang ating puso, ang ating isip, gamitin natin ang ating natututunan, kung ano man ang reliyon natin, kung ano man yung natututunan natin sa mga salita na mula sa langit, gamitin natin. Huwag tayo magpadaya sa mga taong katulad po ng mga Duterte na kung saan ang iniisip lamang ay sarili nilang kapakanan. Diba? Sa totoo lang, gusto ni Sara Duterte na magkagulo tayo. Gusto ni Sara Duterte na magkaroon ng gera, kaguluhan. Diba? Para lamang po pagtakpan yung kanyang katiwalian. Pero anong pinalalabas ni Sara Duterte? Binabaliktad niya. Binabaliktad niya. Sa totoo lang. Gusto niya palabasin na ang gobyerno pa ang gumagawa ng katiwalian at siya ay ginagamit lamang. Yun ang napanood ko. Ha? Nakita niyo na ba o napanood niyo na ba yung video yon?
Kung hindi pa ito, panoorin ho natin mga minamahal ko mga kababayan. Inaakusahan ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos na ginagamit umano siya para pagtakpan ng anyay kakulangan at katiwalian ng gobyerno. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. So yun po ang sinabi niya. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ang galing po talaga magbaliktad. Tingnan niyo pag nagsalita si Sara Duterte, hindi mula sa puso niya eh. Halatang scripted. Lahat ng sinasabi niya, ginagawa niya, iniisip niya scripted. Wala kang makikitang totoo sa babaeng ito. Ha? Alam mo Sara Duterte, gusto ko lang isampal sa'yo yung sinasabi mo ha. Hindi ka ginagamit at hindi ka ginagawang patsimbag. Baka gusto mo isa-isahin ng Senado o ng taong bayan kung papaano mo nilustay yung 125 million. Ngayon, sabi ninyo, 125 million lang, yun lang, ba't sila? Hindi lang yun. Hindi lang yun. Dahil ng panahon ng tatay mo, walang nagsasabi sa'yo, walang sumisilip sa'yo kasi bawal, kasi papatayin nga eh. Kaya nga nabuksan lahat yun dahil ito na yung pagkakataon para panagutan ninyo yung pang-aabuso ninyo noon. Na ngayon lang mabubuksan sapagkat ngayon lang magkakaroon ng katarungan at ngayon lang na ibibigay yung pagkakataon para sa mga naapi. At ito din yung panahon para panagutan ninyo yung matagal na dapat panagutan noon pa dahil dahil nga hawak ninyong kapangyarihan kaya hindi kayo nananagot. Mayor ka pa lang Sara, marami ka ng katiwalian. Na nakita noon na ngayon pa lang bibigyan hustisya sapagkat hindi ka makakilos ang hustisya noon sapagkat kayo ay nagmisturang hari. Ang tatay mo nagmisturang hari, nagmisturang diktador. Walang makaimik, pati human rights hindi pwede makaimik. Dahil pati human rights tinatakot ng tatay mo. COA tinatakot ng tatay mo. Natandaan mo kung anong sinabi ng tatay mo, sisipain. Si Marcos nagsalita ba na ganyan? Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsalita ba? Nasisipain niya ang mga ahensya na hindi niya nagugustuhan, na bumabati ko sa kanya, man sa kanya? Wala ka maririnig. Tanging sa inyo lang, lahat ng kababuyan, lahat ng mga salitang pambabastos, panggagago, pangwawalang niya, sa bibig lang ninyo, naririnig ng taong bayan yan. Di ba? Ano sinasabi mong ginagamit ka? Ha? Para lamang pagtakpan yung katiwalian ng gobyerno. Nasaan yung 500 million na kinuha mo? Maliban doon sa 125 million. Di ba? Para makalusot ka, ang ginawa mo? Gumawa ka ng iba't ibang klaseng pirma. Gumawa ka ng mga pangalan na hindi naman talaga mga trabahante mo ang nandoon. Hanggang sa nakabuo ka ng isang pangalan at apelyido, ang apelyido Piatos. Ha, Sara? Huwag mo kaming lokohin. Kung kaya mong lokohin yung mga nababayaran mo, napapaniwala mo, pero kami hindi. Kung sino man dito ang nanggagamit, ikaw yun. Ito na nga eh. Para nga lang makalusot ka eh. Gumagamit ka ng mga retirong mga sundalo na mga, kumbaga may tama na sa utak. Ha? Kagaya ni Tado, na kung saan hanggang ngayon, bumabahag pa rin yung buntot kay Epifanio Labrador. Ayaw magsalita kung saan, kung kailan. Abay, gusto pa talaga. Meron akong naalaman eh. Gusto dun daw sa Senado, bunggong. Akala ko ba sundalo ka? Alam mo ba yung tinatawag na Maginoong Gera? Sundalo ka ba talaga? Hindi. Ha? Kalbuhin kita dyan eh. Pag sinabing Maginoong pakikipagdigma, wala tayong pwedeng madamay, walang establishmento, walang kahit anong pwedeng madamay. Pumili ka ng isang lugar, isang isla, na tanging ang nandoon lang tayo. Grupo mo, grupo ko. Para magkaalaman. Estilo mo, bulok eh. Alam ko, kukover ka lang sa mga sibilyan, kukover ka lang sa kung ano-ano eh. Doon tayo sa wala tayong masyadong kukover at isla nga eh. Kung sino magaling sa atin, sino magaling mag-site sa atin, sino magaling pumutok. Di
Di ba? Tumakbo ka man, wala ka ibang malulusutan kasi isla eh. Maliban na lang kung may nakahanda kang rubber boot na pag sumakay ka, diretso alis. Di ba? Maging lalaki ka. Bibigyan kita ng kasulatan, tawagan mo ako. Kasi tinatawagan ko tong kupal na to, ayaw sumagot eh. Kaya kung lalaki ka, buong loob mo, tawagan mo ako, i-record ko, paparinig natin sa taong bayan na kumasa ka. Kailangan marinig ng taong bayan na kumasa ka, tapos sasabihin mo kung saan tayo, para walang atrasan ito, walang urungan to. Kasi saksi ang taong bayan kung ikaw na mismo kausap ko, ikaw mismo naka-screen record. Diba? Wala akong pakialam kung magsama ka man ng ilan. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, may narinig pa akong isa na nagsumbong sa akin na kapag may kalaban daw ito, ang titirahin niya, hindi daw yung kalaban niya. Yung pamilya, ay katraidoran talaga ang alam nito. Bakla talaga to. Duwag to. Kasi hindi niya kaya si Epifanio Labrador, kaya nagpaparinig na siya agad. Diba? Nagpaparinig na agad yung Tolonges. Na pag hindi daw kaya yung kalaban, yung pamilya ang papatayin, uubusin. Aba, hindi ka nga sundalo. Kaya pala maaga kang nagretiro kasi sabi ng mga nakilala kong mga kasabayan niya, takot daw talaga to kaya nga maaga itong nagretiro. O hindi pala retiro tawag ito. Maaga itong nag-resign. Hindi pala retiro. Hindi nakapag-retiro to. Resign. Maagang umalis sa IEP kasi natakot na. At balita ko pa, nung kaya ito inalis, pinayagang umalis, tinanggap yung kanyang resignation na umalis sa AFP kasi natuklasan na ito pala dinala na. Dinala na ito sa mental hospital. May tapak na pala talaga to sa utak kaya pala ganun. Hindi ko kasi alam, akala ko normal lang yung nakikita ko sa kanya. May sayad na pala talaga to, may record na to sa mental hospital. So ibig sabihin, ano pala to, kumbaga wala na sa sarili niya yung ginagawa niya. Wala na, kumbaga nagsasalita lang siya hanggat gusto niya. Kumbaga warprek na to. Di ba? Warprek na. Kaya pala yung mga polis, nung inimbestigahan to, kaya pala hindi man yung mga kasi alam, mismo mga AFP, alam nila na may record na pala ito dun sa, sa kulungan ng mga baliw. So, ibig sabihin, kinukonsidera ito na baliw. So, kaya pala ganun. Diba? Pero kahit baliw to, papatulan ko to. Papatulan ko to para lang, isa lang dapat ang Supremo, hindi dapat dalawa. Diba? Hindi ako papayag na dalawang Supremo. Isa lang dapat ang Supremo. Diba? Hindi pwedeng agawan mo ako ng trono. Diba? Yung mga kasama ko nga sa MNLF yung iba talagang galit na galit dito sa loko na to gustong sumama Pero dahil naipangako ko na 12 lang kami, 12 lang. Dapat hindi magbago yung statement natin dito. Pag sinabi 12 lang. Pero sa totoo lang, ang daming gustong sumama. Pati yung kasama natin sa MNLF. Gustong sumama Siyempre, lalo na yung mga pinsang kong tausog. Sa side ng mama ko. Kasi pure tausog mama ko Gustong-gusto nila ma-meet, gustong-gusto nila makita personal to. Di ba? Sabi pa, mayroon pa nag-text sa akin. Kung talagang matapang ka, ilabas mo ang ang mukha mo. Tanggalin mo yung mask mo. Isa lang masasabi ko. Yung mukhang ito, pinapakita ko lang sa mga taong kaibigan ko. At malapit sa puso ko. Ngayon, kung gusto mong makita yung mukha ko, hindi, ang nagsabi daw, itong si ito daw si Tado. Ito nga sabi ko sa iyo samantalahin mo yung pagkakataon. Gusto mong makita mukha ko, di ba? Tanggapin mo yung hamon ko. Makikita mo ko, pero sasabihin ko naman sa iyo, yun na yung una at huli na makikita mo ang mukha ko. Huwag ka mag-alala. Bago ka mawalan ng buhay, papakita ko sa iyo mukha ko. Para kahit sa sandali man lang, nakita mo kung gaano kagwapo si Epifanio Labrador. Para makita mo rin kung sino yung tunay na supremo sa atin. Bakla ka, Tado, pag hindi ka tumawag sa akin. Kasi tinatawagan kita, ayaw mo ko sagutin. Kaya, hindi kita titigilan hanggat hindi ka sumasagot. Hindi ako titigil dito hanggat hindi mo sinasagot yung hamon ko, hindi mo tinatanggap yung, kahit ilan pa kayo, kahit sino pa mga kernel na sinasabi mo dyan, utangin na ninyo, pugutan ko kayo ng ulo isa-isa dyan
Ha? Di ba? Walang kernel sa akin. Kernel lang kayo, general ako. Ha? O, pero sa AFP, mababang ranggo lang tayo. Pero kahit ano pa man ang ranggo ko sa AFP, pinagmamalaki ko ito at mahal na mahal ko ito. At kahit kailan hindi ko magagawang traidorin ang AFP. Sapagkat ang AFP ay sandalan, sandigan ng mamamayan. Kaya kahit anong mangyari, buhay ko man ay hahandog ko rin para sa AFP at sa mga tropa ko. Mahal na mahal ko kayong lahat, mga kasundaluhan, mga tropa, maging ang ating mga tropang mga pulis. Naging kabahagi din ako sapagkat ako ay naging police instructor. Kaya mahal ko yung mga yan. Diba? Kaya sama-sama tayo na makikipaglaban para sa katarungan. No? So, dito mga minamahal ko mga kababayan, bumalik tayo dito kay Sarah. Ginagamit daw siya. Binabaliktad yung luka-luka. Ya? Binabaliktad. Sino kaya nang gagamit? Diba? Para lamang sabihin na maraming sumusuporta sa kanya. Ayun. Nagbaba. Nag-release ng milyon-milyon, bilyon-bilyon para lamang maibayad doon sa mga taong isasama nila sa sinasabi nilang people's power, na kung saan lumabas na mga tolongges power. Diba? Eh, biro mo, pinagmamalaki. 32 million. Putang ina, hindi nga umabot ng 5,000. Maawa na lang tayo dito sa mga to. Ano nangyari sa people's power niyo? Meron ba? May nangyari ba? Mga DDS, may nangyari, mga DDList pala, may nangyari ba? Alam niyo kung bakit walang nangyari sa rally ninyo? Sa people's power ninyo? Kahit sino naiintindihan yung sitwasyon ng bansang ito Magmula sa pare, ministro, pastor, iba pang mga sekta, alam yan, katotohanan At nakikita nila. Kung tatanungin natin lahat ng mga religious leaders sa buong Pilipinas, 99% magsasabi, kung meron man demonyo dito, kung meron man salot, kung meron man ahas, kung meron man traidor, mga Duterte yun. Biro mo. Diba? Hindi kasi maganda yung ginawa nila At kaguluhan lang, kaingayan lang yung ginawa. Di pinaalis sila doon sa shrine. Doon sa EDSA, pinalaya sila. Pinalaya sila. Pinagpapalupa nga yung iba dahil ayaw makinig Diba? Lumalaban pa sa mga pulis nasaan si Dado? May Dado bang lumabas? Akala ko ba Dado, pagka may isa dyan na nasaktan, may Dado bang lumabas? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Sabi ni Dado, diba, bago siya umalis, biglang umalis kasi nung nakitang dumadami yung pulis, biglang umalis, nawala pati si Eric. Diba? Nawala. Yung nagsasabi ng PA si Castro, pero totoo, siya yung totoong MPA. At siya ngayon ang isa sa katiwala ni Duterte sa New People's Army. Binabaliktad lang ni Eric. Puro pambabaliktad po yung mga yan. Huwag kayong maniwala. Binabaliktad po nila ang lahat. Katulad po ng sinabi at pinahayag po ni Kaper Silapid nung siya'y nabubuhay pa. Baliktarin nyo lang para maintindihan ninyo. Yan ang katotohanan. Diba? Nasaan si Dado? Nasaan? Saan yung nagsasabi na kapag kayo inano dito ng mga pulis at tumawag lang kayo sa amin, ayan si Kernel nasaan? Ayan na. Di ba pinaalis kayo, pinaano kayo? Anong ginawa? Wala silang nagawa. May dumating ba na Dado? Wala. Di ba? Walang dumating. Dahil hindi totoo. Puro kahambugan lang. Kaya nga ang resulta, lumabas na ngayon yung resulta. Na kaya pala ganun si Dado, may record pala to sa mental hospital. Kaya ang kinalabasan din ngayon, kasabihan sabi ng lolo ko, kapag ang mga tao ay nakinig sa isang siraulo, mas abnormal yung mga yan. So lumalabas, dahil naniwala sila, nakinig sila kay Tado, lahat ng mga sumama doon sa people's power na yan, na wala namang nangyari, puro kayo mga abnormal. Ang tawag ko sa inyo ay mga abno. May mga tililing katulad ng inyong tagapagtanggol na si Tado. Na parang lolo ni Ingo. Diba?
Mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? O, nasaan? Nung pinapaalis na ng mga pulis yung mga nagrarally doon sa EDSA, may nagawa ba si Tado? Nagpakita ba si Eric? Wala. Yun yung sinasabi ko sa inyo. O ngayon, hindi ka pa ba nagagalit sa akin ito, Tado? Ha? Di ba gusto mo makita si Epifanio Labrador? Sabi mo pa nga, isang kamay lang gagamitin mo sa akin? May nagsabi sa akin yan. Ha? Baka gusto mo, sampalin kita na walang kamay-kamay dyan. Baka gusto mo. Ha? Nakita mo sa taong bayan kung talaga matapang ka. Kung masaka, tawagan mo ko, i-record ko. Tapos parinig ko sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Kung kailan, kung saan, para matapos na. Di ba? O para walang madamay na iba. Tayong dalawa na lang. Pero ang request ko, putulan tayo ng leeg. Para matapos na yung kayabangan. Kung sa tingin mo, nagyayabang ako, sige go. Pero patutunayan ko, sabi ko nga, di ba? Titigil na ako sa pagbablog dito pag hindi ako kumasa sa'yo. Isasakripisyo ko ang vlog na to. Ha? Isasakripisyo ko ang vlog na to. Ha? Bibiyakin ko sa harapan mo mismo. Ibibiyakin ko sa harap ng mga tao. Yung YouTube button ko na to. Pag hindi ako kumasa sa'yo. Pero titiyakin ko sa'yo. Wala sa dugo namin. Wala sa lahi namin ang umatras sa kahit anong laban. Ha? O, doon nga pala sa mga kakosa ko, sa mga batang Mindanao. Ha? O, okay magtaka, mga kababayan. Aaminin ko sa inyo yung totoo. Minsan na rin po akong nakulong. Dahil po ako'y nakapatay. Pero yung aking pagkapatay sa isang tao, yun po ay self-defense. Kaya nga, ako po ay naging BM o Batang Mindanao. Kaya ako, kahit makulong ako, minsan na rin akong naging mayor sa loob ng kulungan. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Ako po ay Batang Mindanao. O, para makita ninyo. O. Sabi ko nga, kahit saan mo ko dalhin, Tado. Hindi kita atrasan. Hindi nga ako natakot sa bilangguan. Doon, git-gitan talaga kung magsaksakan. Patira matibay. Puro demonyo kasama ko doon. Puro mga mamamatay tao talaga kasama ko. Hindi nga ako natakot Kaya sabi ko, kung usapin lang din ng tangina. Di ba? Awa naman ng Diyos, dahil napatunayan na ako po ay walang kasalanan at self-defense lang, nakalaya po ang iyong lingkod. So yan po ang aking buhay. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo, Batang Mindanao po ang iyong lingkod. Ayan baka gusto nyong makita. Yan. LP. Ibig sabihin po ng LP, lupang pangako. Na kung saan, sa lupang pangakong yan, dyan ko po ipapako itong si Tado. Tado? Matapang ka, di ba? Sabi mo, Scout Ranger ka. Tingnan natin kung Scout Ranger ka. Di ba? Anak ng teteng ka. Tama na yung pagyayabang mo, Tado. Kung matapang ka, tumawag ka sa akin. Tanginan to, tagal-tagal ko nang hinahanap ko ano pinagsasabi. Isa lang naman ang gusto kong mangyari. Huwag tayong mandamay ng kahit saan. Tanginan to, kung may utak ba naman to, gusto sa harap daw ng kongreso. Tanginan mo. May mga tao dyan, may mga building dyan. Si Raulo, hindi pa naman bungbong. Scout Ranger ang gusto dun sa syudad. Ang alam ko sa totoong Scout Ranger, mas pabor ka kung sa gubat, kung sa isla. Kasi Scout Ranger ka nga Nasaan yung pagiging Scout Ranger mo? Gago. Diba? Ibalita ko to, kaya na-workshop to dahil sa sobrang takot. Sa sobrang takot, nakakita siya ng patay, nakasama niya, ayun, nabuang. Diba? Wala pala to sa amin sa hulo. Normal na sa amin makakita ng tinataga yung ulo Normal na sa amin na nakakakita ng bumabalag, sumasabog yung bitukan ng tao Pasintabi po sa mga kumakain. Di ba?
Ngayon mapakita sa akin, Tado, kung talagang ano ka. Ha? At sa'yo din, nawala ko tayo sa issue natin ito si Rolando Abdul Ulamit. Umayos ka, baka gusto mo sumama kay Tado. Magsama kayong dalawa. Akala ko ba matapang ka? Di ba sabi mo doon sa handa ka anytime? Sige, magsama kayong dalawa ni Tado. Isama mo to. Oy Tado, mag-usap kayo ni Rolando. Baka gusto niyo magsama. Hihintayin ko kayo. Sabihin niyo kung saan. Ha? Para makita natin kung talagang handa kayo magpakamatay para kay Sara. Tulonggis kayo. Estilo ninyo, tatakutin niyo pa yung taong bayan. Sa totoo lang mga kababayan ko, kung sasamantalahin ko yung pagkakataon, ang daming mga Ilocanong tumawag sa akin kagabi. Mga fighter talaga na Ilocano. Yung iba doon, sundalo talaga. Ha? Yung iba, mga owl. Oh. Yung iba, mga Ilocano to. Ang kausap ko nga kagabi, mga taga-Bigan eh. Yung iba naman, taga-Lawag. Hindi ako nagkakamali. Yung iba naman, taga-La Union. Sabi pa nga ng mga taga-La Union na kausap ko, taga sa amin yan, si Tado, ewan ko lang kung totoo ha. Pero sabi ng mga nakausap kong taga La Union, taga sa amin yan, kilala namin dito yan. Dati nga, sinapak yan sa merkado, hindi naman yan nakapalag eh. Tingnan mo, mismo sa lugar nga niya, sinasapak lang itong si Tado. Walang nagawa, tapos tapos, ang gusto pang ubusin, papatayin, isang presidente, gunggong, may sapak talaga sa utak. Parang gusto niya, para bang pinagbabantaan lang niya ay barangay chairman. Di ba? O ngayon, Tado, hinahamon kita. Sige nga, gawin mo. Sige nga, gawin mo. Yung sinasabi mo sa aming mahal na Pangulo, gawin mo. Sisiguraduhin kasi bago mo gawin yan. Ha? Baka bumaliktad yung Pasalamat ka. Ayaw ng mahal na Pangulo namin na gayahin yung ginagawa ninyo pati pamilya idadamay. Alang-alang na lang sa pagrespeto sa aming mahal na Pangulo, hindi namin kayo gagayahin na pati pamilya na walang kalaban-laban, walang alam. Ikaw lang kasi ikaw yung naghahamon eh. Tarantado ka, pag di ko inubos sa yung isang magasin sa ulo mo. Di ba? O, Tado, sige lang. O, mga kapatid, mga kababayan, pakiano po to. Pati dito kay Rolando Abdul Ulamit, baka gusto nilang magsama. O isama niyo na si Macanas, yung traidor na sundalo, na general yata yan dati. O isa pa yan, kupal yan. Gusto niyo magsama kayong tatlo. Ha, magsama kayong tatlo. Bagay lang sa inyo, pugutan ng ulo. Ha? O di ba gusto niyo ako makita? Go! Nagbibigyan ko kayo. Ayun, pagkakataon niyo na. Di ba? Dapat ikatuwa niyo, yes, makikita na namin yung mukha niyo. Di ba? Papakita ko naman sa inyo, basta nasa isla tayo. Ha? Nasa isla tayo. Yun lang. So, ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, ako natatawa nga ako dito kay Rodrigo Roa Duterte dahil hindi niya nakuha yung simpatya ng AFP, ng kapulisan, ng mamamayan. Ayun, nag-inarte. Nanginginig pa nung nagsalita. Tawa ako ng tawa eh. Nagsasalita si Rodrigo Roa Duterte, nanginginig sa galit. Alam ko galit to eh. Dahil hindi niya nakuha yung simpatya ng taong bayan eh. Di ba? O, kinakausap niya si Browner. Nanawagan pa siya kay Sir Browner. O, hindi siya pinansin ng mga kasundaluhan. Akala niya, porket siya yung nagpataas ng sweldo ng mga kasundaluhan, pati mga kapulisan, kahit mali siya, kahit mali sila, susundin sila ng mga kasundaluhan. No. Di ba? At saka hindi niyo pwedeng ipagmalaki nga yan kung tinaasan ninyo yung pera ng taong bayan, ay ng mga pulis, sundalo. Dahil hindi naman si Duterte, hindi naman galing kay Duterte yung pera eh. Sa atin pa rin. Ha? Wala yung pinagkaiba sa isang proyekto. Hindi nga pinagmalaki ng mga Marcos yung SSS, hindi nga pinagmalaki ng mga Marcos yung Meralco, yung iba pa. Na hanggang ngayon pinapakinabangan ng taong bayan. Yan pa. Di ba? Na kung totoo siya, pwede pang mas pataasin pa ng ating mahal na Pangulo. Kaya lang, inuuna muna ng ating mahal na Pangulo yung kapakanan ng lahat, hindi lamang ng mga taong nasa serbisyo. Diba? Kasi nakita naman nating mahal na Pangulo na sapat naman na yung sinisweldo ng mga pulis at saka sundalo. So sa pagkakataong ito, dahil dati hindi nga masyadong pinukosan ni Duterte yung mga sibilyan, dahil alam niya hindi naman niya mapapakinabangan, alam naman natin kung bakit sundalo pulis yung inuna niya, syempre, para mapasunod niya, para masuhulan niya. Diba?
So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, hindi siya pinansin. O dahil sa hindi siya pinansin ng mga Pilipino, hindi umubra yung kanilang pagwewelga, hindi tumalab yung kanilang people's power, na kumbaga lumabas ng mga to longest power, ayun, nagsalita yung si Digongyo. Ito, panoorin natin. To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tingnan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos. Kaya, hindi kami nagkipag-contest kay Marcos. Never. O, tingnan mo ha. Sabi niya, hindi daw siya nakikipag-contest kay Marcos. Never. Never daw. Kaya pala, nangihimok sila. Kaya pala, gusto nilang himukin yung AFP, yung mga pulis, yung ibang mga kababayan natin na mag-aklas. Sinungaling, di ba? Di ba? O ngayon, nanginginig si Duterte, galit na galit. Alam ko kung pagka si Duterte ay bigo, ganun ang kanyang mga nanginginig dahil doon kayo tingnan natin kung anong mangyari. Para bang nagbabanta? Kasi nga, di ba? Kaya siya nagsalita ng gano'n dahil pinalalabas nga nila na ang MNLF ay susuporta sa kanila. Kumbaga ito ay saywar. Isipin na lang ho natin na saywar. Si Bato, si Bongo na rin ang nagsabi na magaling mag-saywar itong si Digongyo. Kaya huwag kayong magpadala dyan. Di ba? Oh, nagalit siya kasi hindi inisnab siya ng Armed Forces of the Philippines na akala niya ay susundin siya. Di ba? Naalala niyo yung sinabi po ni General Chief of Staff Browner? Ito panoorin natin. AFP Chief Bronner tinablang panawagan ni Digong. Mga sundalong sasawsaw sa away politika pinayuhang maghubad ng uniforme. Umaabante muli sa balita si Edwin Balasa. Hinamaw ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga sundalong nais makisawsaw sa politika na magbitiw at hubarin na lamang ang kanilang mga uniforme. Ito ang payo ng general sa mga aktibong mga tauhan ng AFP sakaling gustuhin ng mga ito na lumihis sa sinumpaang tungkulin para protektahan ang saligang batas. Sa kanyang talumpati kahapon sa harap ng senior enlisted personnel sa Campo Aguinaldo, diretsahang tinablan ni Browner ang panguudyok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talikuran nila ang kanilang kasalukuyang Commander-in-Chief. Sinabi ni Browner na ang tanging trabaho ng mga sundalo ay protektahan ang Pilipinas, ang teritoryo nito, gayon din ang mga Pilipino at karapatan ng mga ito. Binigyan din ng AFP Chief na walang puwang sa panahon ito ang mga pag-aaklas na isang aral na lamang ng nakalipas. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, dahil po binaliwala ng mga kasundaluhan. Sa totoo lang, kung talagang gusto ng mga kasundaluhan ng mga pulis si Duterte, wala magagawa yung mga chief of staff eh. Diba? Pero dahil na-realize nila na, teka, tama ang sinasabi ng chief of staff natin. Kitang-kita naman yung kawalangyaan ng mga Duterte. Kitang-kita naman na nagdadrama lang sila para makalusot. Kitang-kita naman, di ba? So na-realize ng ating mga kapulisan, na-realize natin mga kasundaluhan na, teka, hindi porket ikaw yung nagtaas ng sweldo namin, gusto mo sundin ka namin. Mukhang mali naman. Kaya nga, makita ninyo, ito lang yung nakita kong people's power na walang nangyari. Di ba? Ito lang yung nakita kong people's power na kung saan walang ka-power-power, walang kasigla-sigla. Di ba? Hindi mo madadama eh. Kasi bakit? Alam na lahat ng ito ay puro kadramahan, lahat ng ito ay pakana lamang ng mga taong gustong makalusot sa kanilang mga kasalanan na kung saan gustong makalaya, katulad ni Kibuloy. Di ba? Inuutusan yung mga membro, sige, sumama kayo doon sa people's power para makawala ako. Di ba? Alam naman natin yun. Kaya nga mga minamahal kong mga kababayan, ganoon pa man, magpasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay totoong talagang sumasama po sa ating mahal na Pangulo at hindi niya hinayaan. Kita naman natin kung gaano kabait, gaano makapagpasyensya ang ating mahal na Pangulo. Diba? Kung sa ibang Pangulo yun, wala na. Wala nang Sara ngayon, wala nang Duterte, wala na. Pati yung mga nagrarally dyan sa EDSA, wala yun. Ilan lang naman sila kung kukumpara mo sa dami po ng mga supporters ng ating mahal na Pangulo. So, pero ganoon pa man, alam naman natin ang katotohanan, di ba? Kaya sabi ko nga, kung talagang
ang ating mahal na Pangulo, gagaya lamang kay Digong yun. Ako, takot-takot siguro, pero dahil sadyang makatao, makadiyos ang ating mahal na Pangulo, yan po ang pinagmamalaki natin dito. Kaya muli po, tulad po rin sinasabi ninyo likod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.